Hi guys, welcome back to our YouTube channel. So this is another free time vlog. Napadpad ako sa Marikina para i-try itong restaurant dito na tinatawag na Seoul Korean Cuisine Restaurant. So yun yung pricing niya. Unlimited samgyeopsal din siya at napakasarap ng mga side dishes nila. Ayan, so kung makikita nyo dyan, walang tao. Dahil napakaaga kong dumating dyan. Saktong bukas nila, yun nandyan na ako. Ako ang unang-unang kumain. So, binuksa akong nagbukas dito sa restaurant na to. So, buffet din siya, buffet style. Makikita nyo dyan, naka-hilera yung mga side dishes, mga pang shabu-shabu. Yan, pang shabu-shabu yung mga yan. Sa kabila yung mga sauces, yung mga sauce. Meron din mga sushi at iba-ibang noodles para sa shabu-shabu. Syempre di mawawala ang japchae, Korean japchae, at ang mga lettuce. Meron ding corn para sa shabu-shabu. So ayan, dyan na yung lutuan ng samgyeopsal at ito na yung mga orders ko. So, napakasarap nung pickled cucumber nila at saka pickled radish. Kahit walang ibang sangkap, yun lang, napakasarap na. Yung kimchi nila kakaiba kasi totoong fermented na, pero hindi siya kamukha nung iba na pag masyadong fermented maasim. Yung sa kanila hindi. Napakasarap. Tapos 5 klase ng meat ang meron dyan. Merong pork, beef at saka chicken. So yung tatlo doon marinated na. Makikita nyo dyan nasa mid na or nasa second part na ng video kasi nakalimutan kong mag-video dun sa first part. 2 beses lang akong nagpa-refill sa kanila kasi hindi ko na kaya. So meron din silang cheese at saka yung egg. Yan, so naka time lapse na dahil masyadong mahaba yung part na yan. Ako lang mag-isa dyan, though meron akong nakakukwentuhan dyan na kumakain din yan. Yeah, so makikita nyo, hindi ko siya kinakain na regular way, yung tipong binabalot yung mga side dishes sa lettuce. Ginawa ko yung kanina nung first part, kaso nawala yung first part, hindi ko na record. Pero dyan, para akong kambing. Kambing mode. Kumakain ng gulay. So unlimited yan, you can go back anytime you want dun sa buffet table. Yan yung japchae nila. Siguro pag bumalik ako dyan, try ko naman yung shabu-shabu nila kung masarap. Pero matagal pa yon kasi yung layo Marikina pa.
Ayan, so natapos na ako. Binidyo ko na lang yung mga tira-tirang pinggan. Ubos na ubos. At konting pahinga. May balak pa akong lakarin na isa pang restaurant. Mamaya-maya makikita niyo siya. Ayun, so baka magtaka kayo na kumain ako dyan sa Korean cuisine bandang umaga, 10 a.m. And then after kong kumain is nakipagkwentuhan muna ako ng matagal. And bago ako pumunta dun sa next destination ko, which is De Oro Barbecue King. So maraming oras yung pagitan. Baka magtaka kayo, magkasunod akong kumain dun sa dalawang restaurant. Ayan, so ito na yung part na tinitignan ko kung gaano kalayo yung pupuntahan ko next, which is De Oro Barbecue King. Nasa Pedro Hill Paco siya. So sinubukan ko siyang tignan dyan sa Google Earth or sa map. Lumalabas naman yung De Oro dyan. Unfortunately, pagdating sa Grab map, hindi lumalabas yung De Oro Barbecue King. So ang ginawa ko is pumili na lang ako ng iba pang building na malapit doon para makapag-grab ako. So ito na, magbubok na ako ng Grab. Makikita nyo dun yung sinasabi ko na walang De Oro Barbecue King. Ang pinoint ko dyan is Mang Inasal instead. Medyo naglakad pa ako papunta dun sa De Oro ng konti. Ayan, so medyo malaki-laki yung bill para sa Grab. So next time hindi ko na gagawin yan. Unang-una malaki yung bill. Pangalawa is yung biyahe po napakalayo. So halos mahigit 1 oras ako nakaupo sa Grab. At sakit na yung pit ko sa pagkakaupo ko. Ayan, so makikita dyan, inihintay ko na lang yung Grab papunta dun sa Korean cuisine. And then pabiyahe papunta De Oro Barbecue King.
Ayan, so nag-screen record ako from Korean cuisine dito sa dun sa Marikina papunta dun sa Pedro Hill De Oro Barbecue King. Pero pa-empty bat na ako, kailangan ko pag-reserve ng battery para makapag-record ako sa De Oro Barbecue King. Kaya putol yung screen record dyan. Hindi na umabot sa Pedro Hill mismo. Yan, so naka-timelapse siya ngayon. Makamaya makita nyo, hindi siya nakarating sa Pedro Hill. Pero nahatid naman ako ng tama. Ayan, so nakarating na ako sa Pedro Hill, Paco, where nakalocated yung De Oro Barbecue King. So itong De Oro Barbecue King na to, parang mang-inasal lang din siya at saka Chong's Inasal. Pero meron siyang ibang dish na ino-offer. At yun yung binili ko, yun yung in-order ko. Dalawang dish lang yung in-order ko. 3 to 4 person actually yung in-order ko, pero ako lang ang umubos. Alam nyo na, malakas kumain. Ayan siya. So, wala masyadong tao. Since, anong oras yan? Mga 5 yata. 5 PM nung makarating ako dyan. Kaya, hindi pa ganun kadami yung mga tao dyan. Nung tinanong ko yung cook nila, usually daw lunchtime napupuno yan at saka tuwing magko-close na sila. So dyan makikita nyo, waiting ako ng food. Ayan, so yung first order na dumating is yung rice at saka yung chicken strips halang-halang na maraming luya. Ang lalaki ng luya, guys, kasi laki ng mga chicken strips nila. Napagkamalang kung chicken yung luya. Pero sobrang sarap naman, napakalinamnam at malasang malasa yung sauce nila. So hinihintay ko na lang yung isa pang order, yung beef, buttered beef. Ayan. Ganun din, napakalasa ng sauce. Patok na patok yan kapag tinikman nyo. Kaya kung may time kayo at meron din perang pamasahe papunta doon,
maybe you should try it. And yung halang-halang, chicken strips halang-halang. At yung isa naman is yung buttered beef. Napakasarap guys. Worth it to try. So, mag-isa lang ako dyan, kaya dalawa lang yung in-order natin kasi sobrang dami na niyan. Hindi ko na kayang orderin pa yung ibang menu nila. Yan ang trinay ko kasi nakatikim na ako ng chicken inasal, tsaka ng barbecue inasal din. So, inuna ko na yan. Hopefully in the future, makapunta ako dyan ulit. Makatry ko naman yung ibang dish nila or ibang menu nila. Ayun, so lalong masarap sugo itong halang-halang nila kung merong vegetable, yung bok choy ba yung tawag doon, yung parang kulay green na petchay. Yun, so kasi pag sinama mo siya dyan, tapos ang lasa-lasa ng sauce, ang sarap, sobrang refreshing yung lasa ng bok choy pagka ganun.
So, ayun na nga, naubos ko. At makikita nyo dyan, puro latak na lang. Ayan, nakikita nyo sa tabi ng plato ko, merong malalaking luya. Hindi ko naman makain. At ayan, syempre wala na akong ginawa kundi umuwi na. Anong oras na rin yan? Bandang 7:30 na yan. Nakasakay na ako ng bus papuntang San Fernando. Pabalik sa atin. Yep. So hanggang dito na lang yung vlog natin guys. Happy eating to all. Bye!